Sara Duterte pa rin. Mamumuro si Sara dito, mga kababayan. Dito tayo, Sara Duterte pa rin. Kahit anong gagawin. Sabi ni Sara Duterte, ito na naman, fake news na naman ito, mga kababayan. Sabi ni Sara Duterte, unfair daw at hindi patas ang kanyang impeachment trial. Naku po, ito na. Shh, huwag maingay. Ito mga kababayan, papanood ko sa inyo ha. Ito, may ads lang. Hindi daw patas. Unfair daw. Hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ang iginit ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung posible bang maging patas ang kinakaharap niyang impeachment trial. Giit ni VP Duterte, mayroong malinaw na pattern ang ginawang panggigipit sa kanya. We heard former Congresswoman Kim say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. And when they failed to get evidence from the budget hearing, they... Sabi ni Sara, mga kababayan, ayan o, BP Sara naniniwalang hindi patas at minamadali ang proseso ng impeachment laban sa kanya. Sabi niya, according daw sa sinasabi ni Congresswoman Kimbo, Maristela Kimbo ba ng Marikina? Si Teacher Estila, Estila Kimbo, na meron daw plan na i-impeach si Sara. Ito gusto ko lang iparating sa inyo mga kababayan. Hindi pa ako nag-vlog ng national politics, na kay Isko pa lang ako. Alam ko na ito eh. Bakit? Yung sinasabi ni Sara dito na unfair, hindi patas at minamadali ang proseso ng kanyang impeachment at narinig daw niya kay Estila Kimbo ng Marikina, Congresswoman, na pinagplanuhan daw ng Congress ang impeachment ni Sara. Ito mga kababayan, baliktarin natin. Bakit? Ganito kasi yan. Bago pa po pagplanuhan ang impeachment kay Sara, nauna po silang magplano na patalsikin si BBM. Ma'am Arlie Pabular, maraming salamat po. Alam niyo ganito. Yung sinabi ni Sara Duterte na narinig niya kay Estila Kimbo, Congresswoman ng Marikina, na pinagplanuhan daw siyang ipa-impeach. Matagal nang pinagplanuhan. Mas nauna po silang magplano na patalsikin si Marcos Jr. Bakit? Ganito yan. Noong panahon na nagkaroon sana ng kodita sa Kongreso, sino ba ang nangunguna? Si Gloria Arroyo. Diba? Nung nalaman ni House Speaker ngayon, Martin Romualdez, nabuko ang planong pagkudita sa Kongreso at gawing House Speaker si Gloria at patalsikin si Marcos, nagbumirang sa kanila. Bumaliktad ang sitwasyon. Ngayon, wala na siyang takas kasi nabuko ni Romualdez ang plano ni Gloria at ni Sara na patalsikin at magkudita sa Kongreso para patalsikin si PBBM, na aksyonan agad-agarang aksyon ni Romualdez ito. Nung dumating ang panahon na nasilipan siya sa confidential fund, doon na nag-umpisa. Di ba? Doon na nag-umpisa, mga kababayan. Binaliktad na ni Sara. Baka nakalimutan ninyo ang planong pagkudita ni Gloria Arroyo para maging House Speaker siya. Alam niyo, sa totoo lang, kung naging House Speaker si Gloria, si BBM ngayon impeach na. At according sa aking kaibigan na si Nino Barsaga, nandun siya mismo sa meeting sa Rockwell, Makati. Di ba? Rockwell, Makati. Ano daw ang sabi ni Digong? 3 weeks lang yan si BBM uupo. Mapapalitan ni Sara yan. Plano na nila yan. Sinabi mismo ni Nino Barsaga yan sa live niya. Rinig niya mismo sa 2 tainga at 2 mata, nakita niya.
plano ni Duterte, 3 weeks lang si BBM ng 2022 election pagkaupo, tanggal, palitan agad ni Sara. Kasi umpisa pa lang, ayaw na ni Digong kay PBBM. Nakita nyo naman, nung 2022 election, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Meron tayong kandidato pagka-presidente, may kaibigan na anak ng may-ari ng banana plantation sa Davao na matay dahil sa droga. Sabi ni Digong, sino ba yung may-ari ng banana plantation? Di ba si Florindo? Yung dating gabinete ng tatay ni Bongbong na tinirahan nila yung mansion doon sa Long Beach, California. Yung biyenan sana ni Makati Bilat. Di ba? Biyenan sana ni Makati Bilat. Kilala nyo naman. May ebidensya tayo dyan. Ito Ma'am Arlene, Miguel, shout out po kay Jude Anthony Abilgas. And good evening, Ken, sa'yo from Canada. Keep it up what you're doing, Ken, para magising ang taong tulog. Salamat po, Ma'am Arlene Pabular, sa yung super chat. Thank you so much po. At kay Ma'am, sino tong isa? Nagpa-member sa ating YouTube channel. Ayan, si Ma'am Arlene nga. Ito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo kung paano siraan ni Digong si PBBM. Wala pang eleksyon 2022. Digong, banana, sa Davao, kaibigan ni Marcos. Hello Sir Kent and everyone. Ay may nagsabi, Long Beach, California at hindi Long Beach. Long Beach, Hawaii ba yan? Actually, merong ata basta pagka ganun. Maniwala ka hindi. Sa dormitoryo kami noon. Digong. Ito bangag. Si BBM. So, makikita nyo naman to Wala akong sinabi na gano'n. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. May drug addict tayo na presidente. If I can say it to Marcos, I can say it for all. Ayaw nawa kay antibiotic, natawa kay aspirin. They're all drugs. Just a minute, pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos yan. Takot pa naman ako mamatay ng tanda na ako. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Wala akong sinabi. Narinig nyo? Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Alam nyo mga kababayan, kung ihimay-himay ninyo, yung sinabi ni Sara na pinagplanuhan siya na ipa-impeach, mas nauna silang magplano na pa-impeach si PBBM. Ang problema lang, dahil dyan sa PI or Parliament, yung tinatawag nila na panibagong konstitusyon
sa ating bansa. Di ba sinubukan ni Digong yung tinatawag niya na federalism? Oh, alam nyo ba kung anong purpose ng federalism? Halimbawa, taga Davao ka, Mindanao ka. Kung ano yung era ninyo sa Mindanao, sa inyo lang. Kung ano yung era mo sa Visayas, sa inyo lang. Kung ano yung era mo sa Luzon, sa inyo lang. Doon mo makikita yung mga lugar kung sino yung mga kurakot, mapag-iwanan. Ganon ang tinatawag niyang federalism. Di ba? Oh, ngayon, ito namang People's Initiative na panibagong constitution, ito yung tinatawag natin na parang Singapore. Merong president, merong prime minister. Parang Canada, parang Europe. May hari, may reyna, may prime minister, may president. So, kapag natuloy, yung plano ni Romualdez, ni Lisa Marcos at ni PBBM, yung People's Initiative, walang saysay si Sara. Bakit? Mawawalan siya ng power. Kasi ang mangyayari dyan, si Martin Romualdez magiging Prime Minister. Si BBM, Presidente. Si Lisa, magiging Chief Executive. Pare-pareho sila ng function ni PBBM. So saan ngayon si Sara? Nga. Wala na siyang function. At parang sa China, at kapag natuloy itong tinatawag nilang People's Initiative, matagal pa ang eleksyon. Which is ganun din naman sa federalism ni Digong. Ngayon, halimbawa, Luzon tayo, Mindanao tayo, Visayas tayo, hindi na mag-eleksyon pangkalahatan. Kung saan ka naka-area, halimbawa, doon si Digong, mayor sa kanila sa Davao, sa Mindanao, sila lang magbubutuhan. May sarili silang Congress, meron silang sariling Senate, meron silang sariling legislative. Di ba? So, ganun din sa Visayas at sa Luzon. Pero yung People's Initiative, hanggat hindi ka gumawa ng karumal-dumal or pangungurakot, hindi ka mapapalitan. Katulad sa China. People's Republic of China, sa Communist Party. Di ba, nagulat kayo? Ilang beses na nag-eleksyon ang Pilipinas, sa China, wala pa rin, hindi pa rin napapalitan. Hanggat buhay, parang si Kim Jong-un ng North Korea. Di ba? Oh. Ang problema ngayon, hindi natuloy. Di ba? Matagal na nilang plano yan. At binalak pa nga ni Digong na ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at sa Luzon at gawin niyang republika. For what? Siya ba ang may-ari ng Mindanao? Lagi mong pagkatandaan, Digong, hindi lang ikaw taga Mindanao. At hindi lahat ng taga Mindanao gusto ka. Davao ka lang malakas. Bakit hindi mo subukan pumunta ng Zamboanga? Del Sur, Del Norte, Di Oro. Diba? Kung pabor ba sila sa'yo? Ang laki po ng Mindanao, mga kababayan. Pero kapag tinanong mo po yan, kapag tumungtong ka ng Zamboanga, Peninsula, puro liberal yan. Diba? Pag tumungtong ka ng Zamboanga Peninsula, puro liberal yan. Pag sinabi mong Davao City, kay Digong yan, malaki po ang Davao. Malaki po ang Davao, hindi po city. Meron pang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental. Malaki po ang Davao. City lang siya. Hindi po siya kasali sa Jensan, sa Cotabato, sa Lanao, Maguindanao. Malaki po ang Davao. Hindi po pag sinabing Davao ay si Digong na. City lang siya. Hindi po niya sakop yung iba. Yeah? Kapag payabangan, si Digong Davao. Pero pagdating sa baha, sabihin nila, hindi po city ang binaha. Hindi po sakop ni Digong yan. Di ba? Ganun ang sakit ng mga DDS. Kapag yabangan, Davao kay Digong. Pero pag may sakuna, sabihin nila, hindi po kay Digong yan. Hindi na niya sakop yan. Di ba? Di ba? Ganon yon. Oh, katulad sa Europe, tignan nyo. Lani Royston, head of government. And Prime Minister while head of state si King Charles. Parang ganon. Di ba? Una ng pinagplanuhan ng mga Duterte yan.
Nagkamali lang sila sa kanilang plano, pumalpak. Kasi halos naman kasi lahat ng mga kongresista sa panahon ngayon at sa administrasyon ngayon ay lakas si MD na hawak ni Martin Romualdez. Ang problema, yung plano nila na kodita sa Kongreso para palitan si Romualdez at magiging si Gloria Arroyo ang magiging House Speaker at mapa-impeach si Marcos, hindi nangyari. Nabumirang. Yun po ang katotohanan. Ito pakinggan natin ulit, mga kababayan. Saan na ba yon? May narinig daw siya kay Kembo. Ito Let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. And when they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigation in aids of legislation about confidential funds. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation, they proceeded to just file the articles of impeachment. Dagdag ng pangalawang Pangulo, hindi rin isinama ang ibang ahensya sa mga pagdinig tungkol sa confidential funds. Yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation. And no other department was invited to speak about confidential funds. And what they did there was harass and our staff from the Office of the Vice President. Nananatiling kwestiyon sa Vice Presidente kung paano nakuha ang pirma ng mahigit 300 kongresista sa loob lang ng ilang oras, kaya duda niya kung talagang nabasa at naintindihan ng mga pumirma ang dokumento. Samantala, paliwanag Ito mga kababayan, nagtaka daw si Sara Duterte kung bakit nakuha agad ang halos 300 na pirma na i-impeach siya sa Congress. Ulitin ko, halos po lahat ng congressman ngayon, 80%, o sabihin natin 60%, hawak po ni Martin Romualdez sa lakas si MD.